Welcome sa isang makabuluhan na namang talakayan. So eto, naghanap tayo ng alam ko na tong Korean Canadian surplus store. Kasi minsan napadaan ako dyan. Meron ako nakita mga sapatos na pre-love, no? Second hand, pre-love. Pero pag tinignan mo quality, ito ay talagang matitibay, original. So nung una nagdududa ako, no, baka ako gimmick lang. Pero bumili ako ng isa. So ayun, yung isa kong yun nag-iisang taon na. Antibay pa rin, no? Tapos bumili ako ng yung 5 pairs na galing China, no? Alam mo na yung mga galing, nakikita nyo sa online, Shopee, Lazada, 500 pesos, no? 1,000. Ayun. Pagdating sa akin, sira ka agad yun. Hindi tumagal. Hindi pwedeng pang riding. Unang-una, malalaman nyo na dahil sobrang mura, so quality goes by the price. Yung mga dun sa kabilang ibayo natin, ang ninipis ng swelas. Pag pinindot mo swelas, halos plastic na siya, parang sinasadya, no? Tapos may nakuha pa ako, halagang 250 pesos. Ginagamit ko na nga lang sa art ngayon. Talagang paghakbang mo, nabali yung goma, yung swelas, yung rubber. Nabali. Ibig sabihin may expiration yung mga goma nun yung sa China, no? So hindi tumagal yun, wala pang 3 buwan yun, wala na, nadurog na. So yung ginagamit ko sa art para hindi naman sayang totally. Pero ayoko na, sabi ko gagastos na ako kahit konti. Dito sa may Korean Canadian surplus shoes, meron silang 400, may 500, yung mga flat na parang Vans, yun. Tapos yung mga Nike naman na yan, nasa 800 to 1,300, ganyan. Pero malalaman mo kung original o hindi, makikita nyo yung quality, yung kahit na yung hindi gumagamit ng tahe, kagaya ng mga rubber shoes, yung dikit niya, yung dikit ng glue, walang lampas-lampas, tapos matibay. Kahit bukahin nyo, hindi nyo mabubuka dahil antibay ng kapit. Tapos magaan, sobrang gaan. Napansin ko yung mga mamahalin na sapatos, sobrang gaan, mga grams lang. Pero pagka binili nyo ay mumurahin, yung mga 250, 400, ang una nyo mapapansin, mabigat ang goma niya, mabigat ang materials. Ito talagang grams lang, talagang pang professional shoes, no? So ang daming choices niyan. Kung tutusin, malulula kayo kasi kung talagang marunong kayong tumingin ng sapatos, maniniwala talaga kayo. Kasi ako nakatikim din ako mula sa mga pamangkin ko sa abroad. Tsaka yung mga nabibili ko sa abroad, nasa abroad ako, alam ko yung quality talaga ng mga original. Talagang ibang-iba kaysa ron sa mga industrialized na pangmasa, yung mga nakikita nyo sa online. No, maganda lang tignan. Pero pag sinuot nyo, wasak kagad. Kasi parang dinidesign nila yun sa ganun para hindi magtagal talaga. Halatang halata. Kasi may mga sapatos dito. May mga sapatos ako dito, nagsawa na ako 10 taon na 10 taon na, hindi pa nasisira. Talagang nagsawa na lang ako at pinamigay ko na lang dahil ang tagal na. Talagang hindi ko malaman kung paano sirain. Kagaya ng mga brands ng mga Caterpillar, mga Timberland. Alam niya ng mga tao pagka yung mga sapatos na gano'n ng pangalan, no? Kahit yung mga Adidas, yung mga Nike, no? Nawawasak lang yan talaga dahil kasi yung ibang sapatos naman talaga pag 10 years na, 10 to 15 years na, yun talaga hindi na ginagarantiyahan yun dahil madudurog na rin yung mga plastic niya, yung mga rubber niya, kasi sobrang tagal na naman. Sipin mo 10 years na, hindi kagaya ng umumurahin na sabihin na nating mga Chinese counterparts, months lang, no? Yung gulat ka, mga 1 month. Hindi ka nga maniwala, may naisuot ako isang araw lang Believe me, nabili ko yung 250 dun sa unang vlog natin sa Masinag. Isang araw lang nadurog na Nandito pa nga durog ka agad yung goma niya, yung swelas niya. Nahiwa, para bang hindi siya flexible, no? Yung goma hindi flexible. Para siyang matigas na plastic, or sabihin na natin yung glue stick, parang mga glue stick. Pero tignan nyo sa picture yung mga quality, malulula ka sa design, no? So actually naisip ko,
Doon kasi sa building namin, may nagtayo ng bagong business na puro shoes. Pero alam ko, pre-love. Kasi ganito, mga ganito. Nike, Adidas, ganun. Pre-love siya kasi nakita ko may mga model sila way back 2000 eh. May mga model na ganun sila ka-old. Before year 2000. So, ibig sabihin ni refurbish to. Tsaka ito, makikita nyo yung mga sapatos na yan. Pagka tinignan nyo sa ilalim, doon pa yung mga putik-putik. Putik-putik ng unang gumamit. Ito, sabihin ko sa inyo ito ang storya niyan. Siguro, pares kayo ng idea nung una. Sasabihin, teka, dinonate lang yan ba't binibenta ng ganyan kamahal? Ano to, mga dinudugas nila yung mga dinodonate nila. Kasi ganito yung kwento niyan. Kasi more than 5 years na rin ako nasa labas ng bansa, no? So nakita ko kung saan galing yan sa mga Red Cross, gano'n, di ba? May mga donation box yan, nasa labas lang, nasa mga kanto-kanto. Donation cage, actually, it's a cage. Malaki, kasya refrigerator. Sa sobrang laki. Tapos ihuhulog mo ron yung mga gamit mo. Damit, sapatos, bag. Kaya tignan nyo, may mga vlogger sa Middle East na na nakakita ng mga original na Louis Vuitton, ganon. As di ba binablog nila kasi yung mga tao doon sa first world country, wala na silang pakialam diyan sa mga gamit na yan o yung halaga nila sa sobrang yayaman ng mga tao ron. Minsan gagamitin lang nila yan for a few uses, no? A few events, tapos hindi na nila alam kasi alam mo naman, may mga mayayaman, shopaholic, di ba? Pagka nakita na kagad, sasapingin, kukunin, may maiuwi lang, gagamitin ng one time. Kahit kayo siguro order kayo ng order sa online, di nyo naman ginagamit, tapos paulit-ulit lang din, di ba? Parang ganun din yung mayayaman. Yun nga lang, ang tema nila ngayon, mamahaling gamit. Yun ang pinaglalaroan nila, yung mga branded. Ngayon, pagka maglilinis na sila ng bahay, kasi Pilipino lang naman mahilig mag-store ng anik-anik, di ba? Diba? Sa ibang bansa, first world country, nagbabayad sila ng storage. Kaya ayaw nila na nagtatambak. Once a year, kailangan ilabas yung mga gamit na yan. Ngayon, yung iba, tadanin sa donation, no? Hakutin yan, maski furniture, maski appliances yan. Pagka nilabas yan sa ibang bansa, doon sa specific day, ang pipick up niya, mga Pilipino. Ipauwi sa Pilipinas, no? Ganun yun, ganun ang Pilipino. Lahat, walang sayang. Ultimo kuko ng manok, piniprito pa. Diba? Tsaka mga intestine, ginagawa pang isaw. Diba? Samantala sa ibang bansa, ayaw nila yung mga ganyan. Pag nag-hunting yung mga tao dun, iniiwan nila yung innards ng mga animals, diba? Pero tayo, hindi. Sayang yun. Ganun nga. Ito mga to, mga kwento naman itong mga sapatos na to, dinodonate to. Kaya lang, sabi nga nung nakausap kong na-interview ko dun sa Red Cross, sabi, hindi naman kailangan ng mga tao na salanta ng puro sapatos or puro damit. Ang kailangan nila, pagkain at gamot. Pagkain, gamot, shelter. Kaya nangyayari, yung mga dinodonate na ganito, pinapasubasta para maging pera at mabili ng proper na gamot at saka mga shelter, gano'n, pagkain, which is important pag mayroong mga rescue mission sa kuna. Ngayon, kung sino man nakasubasta nito mga sapatos na to, ayun, binibenta niya ng ganyan. Kaya legal yan. Tsaka hindi pangit ang way kung paano nakarating dito yan. Hindi pangit ang way niyan. Hindi kagaya nung una na inisip mo, naku, dapat yan pamigay sa mahihirap, bakit binibenta pa, di ba? So mali yun. Kasi ini-import pa yan dito. Tapos yan, pinapa-auction yan ng blind, no? Blind. Walang nakakaalam kung anong laman ng box mystery. So they say, malay mo, iba may contact. Pero kasi yung tao dyan sa pinto, nakaka-goods ko Sabi niya gano'n, nako, kuya, gusto makita ang supplier niyan, pumunta ka rito sa madaling araw, sabi. Kung gusto niyo mag-business ganun daw. Kasi sigurado yan, mas mababa ang presyo niyan, di hamak. Kasi nagre-rent pa siya ng pwesto diba? Kung gusto mo mag-business, kagaya nung nakita ko dun sa building namin sa BPO, nag-set up siya ng ganyan. At may bumibili naman. Kaya lang ang presyo niya 3.5 up 3.5 to 10,000. Yan ang presyo niya sa ganyang sapatos and quality. Samantalang from here, sabi ko sa inyo, 500, 800, 900 and 1.3. Ganyan ang mga presyohan yan. So nakita niyo na diferensya, no? Yun nga lang, yun nandun sa BPO namin, nagre-rent ng pwesto yun, ang mahal. Dahil building na yun no? So ganun lang. So yung mag-business na ganyan, hakutin nyo. Sabihin ko sa inyo location yan. Sige.
See you in the comments. Bye. Thank you. Sapagkat magiging partner mo ito. Di ko pinagsisihan ang pag-angkas sa motorsiklo. Magpakailanman, ride like the wind. Ride like the wind. Vroom vroom, takbo tayo. Sa hangin siya'y nasa una. Liwanan ang problema sa ating likuran. Vroom vroom, maglakbay tayo. Kita-kits tayo. Sa Pinas ang ganda ng mga tanawin na tao. Kakaibang mga puta at pakikitungo. Tara na, hanggang malaglag ang gulong. Vroom vroom, hindi masasayang bawat sentimo. Sapagkat magiging partner mo ito. Di ko pinagsisihan ang pag-angkas sa motorsiklo. Magpakailanman, ride like the wind. Ride like the wind. Ride like the wind. Yeah, yeah. Oh, yeah. Tara na, vroom vroom, takbo tayo. Sa hangin siya'y nasa una. Iwanan ang problema sa ating likuran. Tara na, vroom vroom, brother ko. Maglakbay tayo, kita-kits tayo. Sa Pinas ang ganda ng mga tanawin na tao. Kahit ang mga puta at pakikitungo. Tara na, hanggang malaglag ang gulong. Vroom vroom, hindi masasayang bawat sentimo. Sapagkat magiging partner mo ito. Di ko pinagsisihan ang pag-angkas sa motorsiklo. Magpakailanman, ride like the wind. Ride like the wind. Vroom vroom, takbo tayo. Sa hangin siya'y nasa una. Liwanan ang problema sa ating likuran. Vroom vroom, maglakbay tayo. Kita-kits tayo. Sa Pinas ang ganda ng mga tanawin na tao. Kakaibang mga puta at pakikitungo. Tara na, hanggang malaglag ang gulong. Vroom vroom, hindi masasayang. Yeah, yeah. Yeah. Tara na, vroom vroom, takbo tayo. Sa hangin siya'y nasa una. Iwanan ang problema sa ating likuran. Tara na, vroom vroom, brother ko. Maglakbay tayo, kita-kits tayo. Sa Pinas ang ganda ng mga tanawin na tao. Kahit ang mga puta at pakikitungo. Tara na, hanggang malaglag ang gulong. Vroom vroom, hindi masasayang bawat sentimo. Sapagkat magiging partner mo ito. Di ko pinagsisihan ang pag-angkas sa motorsiklo. Magpakailanman, ride like the wind. Ride like the wind. Takbo tayo. Sa hangin siya'y nasa una. Liwanan ang problema sa ating likuran. Vroom vroom, maglakbay tayo. Kita-kits tayo. Sa Pinas ang ganda ng mga tanawin na tao. Kakaibang mga puta at pakikitungo. Tara na, hanggang malaglag ang gulong. Vroom vroom, hindi masasayang bawat sentimo.
pinagsisihan ng pag-angkat sa motorsiklo. Magpakailanman, ride like the wind. Ride like the wind. Ride like the wind. Yeah, yeah. Yeah. Tara na, vroom vroom, takbo tayo. Sa hangin siya'y nasa una. Iwanan ang problema sa ating likuran. Tara na, vroom vroom, brother ko. Maglakbay tayo, kita-kits tayo. Sa Pinas, ang ganda ng mga tanawin na tao. Kahit ang mga putahit, pakikitungo. Tara na, hanggang malaglag ang gulong. Vroom vroom. Hindi masasayang bawat sentimo, sapagkat magiging parte mo ito. Di ko pinagsisihan ang pag-angkat sa motorsiklo. Magpakailanman, ride like the wind. Ride like the wind. Tayo sa hangin siya'y nasa una. Liwanan ang problema sa ating likuran. Vroom vroom, maglakbay tayo, kita-kits tayo. Sa Pinas, ang ganda ng mga tanawin na tao. Kakaibang mga putahit, pakikitungo. Tara na, hanggang malaglag ang gulong. Vroom vroom, hindi masasayang bawat sentimo, sapagkat magiging parte mo ito. Di ko pinagsisihan ang pag-angkat sa motorsiklo. Magpakailanman, ride like the wind. Ride like the wind. Yeah, yeah. Yeah. Tara na, vroom vroom, takbo tayo. Sa hangin siya'y nasa una. Iwanan ang problema sa ating likuran. Tara na, vroom vroom, brother ko. Maglakbay tayo, kita-kits tayo. Sa Pinas, ang ganda ng mga tanawin na tao. Kahit ang mga putahit, pakikitungo. Tara na, hanggang malaglag ang gulong. Vroom vroom. Hindi masasayang bawat sentimo, sapagkat magiging parte mo ito. Di ko pinagsisihan ang pag-angkat sa motorsiklo. Magpakailanman, ride like the wind. Ride like the wind. Takbo tayo, sa hangin siya'y nasa una. Liwanan ang problema sa ating likuran. Vroom vroom, maglakbay tayo, kita-kits tayo. Sa Pinas, ang ganda ng mga tanawin na tao. Kakaibang mga putahit, pakikitungo. Tara na, hanggang malaglag ang gulong. Vroom vroom, hindi masasayang bawat sentimo, sapagkat magiging parte mo ito. Di ko pinagsisihan ang pag-angkat sa motorsiklo. Magpakailanman, ride like the wind. Ride like the wind.
Yeah, yeah. Yeah. Tara na, vroom vroom, takbo tayo. Sa hangin siya'y nasa una. Iwanan ang problema sa ating likuran. Tara na, vroom vroom, brother ko. Maglakbay tayo, kita-kits tayo. Sa Pinas, ang ganda ng mga tanawin na tao. Kahit ang mga putahit, pakikitungo. Tara na, hanggang malaglag ang gulong. Vroom vroom. Hindi masasayang bawat sentimo, sapagkat magiging parte mo ito. Di ko pinagsisihan ang pag-angkas sa motorsiklo. Magpakailanman, ride like the wind. Ride like the wind. Takbo tayo. Sa hangin siya'y nasa una. Liwanan ang problema sa ating likuran. Vroom vroom, maglakbay tayo. Kita-kits tayo. Sa Pinas, ang ganda ng mga tanawin na tao. Kakaibang mga putahit, pakikitungo. Tara na, hanggang malaglag ang gulong. Vroom vroom, hindi masasayang bawat sentimo, sapagkat magiging parte mo ito. Di ko pinagsisihan ang pag-angkas sa motorsiklo. Magpakailanman, ride like the wind.